Mataas na ang araw ng Lunes sa Jerusalem nang si Jesus at ang kanyang mga disipulo ay naglakad sa huling pagkakataon mula sa Betanya patungo sa templo. Noong nakaraang araw, Linggo, pinuri siya ng karamihan bilang hari, sumisigaw ng hosana at iwinagayway ang mga sanga ng palma. Ngunit ngayon habang tumatawid sila sa bundok ng mga olibo, tahimik si Jesus. Ang kanyang mga matang nakatuon sa templo ay nagbunyag ng isang bagay na hindi pa nauunawaan ng mga disipulo. Pagdating sa loob ng mga hentil, ang tanawing nagaganap sa harap nila ay pamilyar sa sinumang Hudyo na bumibisita sa Jerusalem tuwing Paskwa. Mabango ang hangin dahil sa amoy ng mga hayop, ang nakabibinging ingay ng mga mangangalakal na sumisigaw ng mga presyo, mga barya na tumutunog sa mga mesa na bato, mga ungol ng baka, mga iyak ng tupa, mga kalapating nag-uungol sa mga hawlang nakasalansan, puspusan ang pamilihan ng Paskwa. Huminto si Jesus sa pasukan. Sinuyod ng kanyang mga mata ang bawat sulok ng sagradong lugar na iyon na naging isang pamilihan. Ang mga disipulo na sanay sa ganitong tanawin mula pa noong bata pa ay hindi maintindihan kung bakit nanatili roon ang guro, hindi gumagalaw at nagmamasid. Inayos ni Pedro ang kanyang balabal sa kanyang mga balikat, naghahandang dumaan sa karamihan. Tumingin si Juan kay Jesus, naghihintay sa kanyang hudyat na magpatuloy. Ngunit hindi gumalaw si Jesus, may kakaiba sa kanyang mukha. Hindi ito ang kanyang karaniwang kahinahunan, ni ang malugod ng ngiti na karaniwan niyang binabati sa mga bata at makasalanan. Ito ay isang bagay na bihirang makita sa mukha ng guro, isang matinding kalungkutan na may halong dinatitinag na determinasyon. Pagkatapos walang imik, yumuko si Jesus at nagsimulang tipunin ang mga lubid na nakakalat sa lupa na ginagamit sa pagtatali ng mga hayop. Sa pamamagitan ng mga sinasadyang galaw, sinimulan niyang itrintas ang mga ito na bumubuo ng isang simpleng latigo. Nagkatinginan ang mga disipulo nalilito. Ano ang ginagawa niya? Nasaan ang Jesus na iyon na nagsabing mahalin ang iyong mga kaaway? Huwag labanan ang masama. Iharap ang kabilang pisngi. Halos hindi marinig ang tunog ng mga lubid na hinabi sa gitna ng ingay ng palengke. Ngunit para sa mga disipulo sa sandaling iyon ng katahimikan sa gitna nila, parang kulog sa malayo na nagbabalita ng isang bagyo. May mangyayari, isang bagay na magpakailanman na magpapabago sa paraan ng kanilang pag-unawa sa kahulugan ng pagiging bahay ng Diyos. Tinapos ni Jesus ang pagtirintas ng latigo. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bigat ng sandaling iyon ay kitang-kita sa bawat galaw. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng bulag na puot, kundi isang nag-aalab na sigasig, isang pag-ibig na nasugatan ng paglapastangan sa kung ano ang dapat na banal. At pagkatapos taglay ang autoridad na tila nagmumula sa langit mismo, ginawa niya ang unang hakbang patungo sa mga tagapagpalit ng pera. Sa sandaling iyon, hindi na unawaan ng mga disipulo o ng mga mangangalakal ang tunay na nangyayari. Nakita nila ang isang lalaking nagpapalayas ng mga mangangalakal. Ngunit inihahayag ni Jesus ang isang lihim na aabutin ng maraming taon bago mabunyag. Hindi ito tungkol sa mga bato. Hindi kailanman ito tungkol sa mga bato. Para maunawaan ang gagawin ni Jesus, kailangan nating malaman ang isang detalye na hindi alam ng karamihan sa mga mananampalataya, kung saan eksaktong naganap ang eksenang ito. Hindi ito sa loob ng templo, kung saan tanging mga pari lamang ang maaaring pumasok. Hindi ito sa loob ng mga babae, ni sa loob ng mga lalaking Hudyo. Ito ay sa tinatawag na loob ng mga hentil. Ito lamang ang lugar sa buong templo kung saan maaaring pumasok ang mga hindi Hudyo upang manalangin sa Diyos ng Israel. Ito ay isang espasyo ng pagsasama, isang testamento na ang Diyos ay hindi lamang pagmamay-ari ng iisang bayan, kundi ng lahat ng sangkatauhan na humahanap sa Kanya ng may taus-pusong puso. Isang Griego mula sa Atenas, isang Ehipsyo mula sa Alexandria, isang Etiope mula sa Nubia, sino man, anuman ang kanilang pinagmulan, ay maaring tumawid sa mga pintuang iyon at lumuhod sa harap ng kataas-taasang Diyos. Ngunit ano ang natagpuan ni Jesus doon noong Lunes ng pagkabuhay na iyon? Ang tanging espasyong nakalaan para sa mga hentil upang manalangin ay naging isang maingay at magulong pamilihan.
Kung saan dapat sana'y katahimikan ng panalangin, naroon ang sigawan ng mga negosasyon. Kung saan dapat sana'y may insenso ng pagsamba, naroon ang amoy ng mga pansamantalang kural. Kung saan dapat sana'y natagpuan ng mga hindi Hudyo ang presensya ng Diyos, tanging mga harang na gawa sa mga mesa, hawla at mga hayop ang kanilang natagpuan. Ilang siglo bago nito, ipinahayag ni Propeta Isaias ang pangitain ng Diyos para sa lugar na iyon. Ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bansa. Lahat. Hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa bawat tao sa bawat sulok ng mundo na nagnanais na hanapin ang tunay na Diyos. Ang patio ng mga hentil ay nilayong maging buhay na patunay ng pangakong iyon. Ngunit ngayon nasakop ng isang pamilihan, ito ay naging eksaktong kabaligtaran. Isang hadlang na pumipigil sa mga hindi Hudyo na lumapit sa Diyos. Mahalagang maunawaan na ang sistema ng pagbebenta ng mga hayop para sa sakripisyo ay hindi naman mali sa ganang sarili nito. Ito ay kinakailangan pa nga. Isipin ang isang peregrino na nagmumula sa Galilea na ilang linggong lakarin mula sa Jerusalem. Paano sila magdadala ng kordero o kalapati sa ganoong kalayuan? Nag-aalok ang mga nagtitinda ng lehitimong serbisyo, mga hayop na inaprubahan ng mga pari, walang kapintasan, handa ng ihandog. Kapaki-pakinabang din ang mga mesa ng palitan dahil ang mga baryang Romano ay may larawan ng emperador, itinuturing na idolatriya at kailangang palitan ng mga barya sa templo. Ang problema ay hindi ang pagkakaroon ng kalakalan, kundi kung saan ito nagaganap at kung paano ito isinasagawa. Ang dapat sana'y isang pantulong na serbisyo ay naging isang kumikitang industriya. Lumubo ang mga presyo, pinagsasamantalahan ang mga mahihirap, at ang pinakamalala sa lahat, lahat ng ito ay nangyayari mismo sa espasyong nakalaan para sa mga higit na nangangailangan ng kanlungan, ang mga hentil na naghahangad na makilala ang Diyos ng Israel. Tumingin si Jesus sa paligid at nakita ang iilang tao lamang ang nakakakita. Hindi lamang ito usapin ng kalakalan sa maling lugar. Ito ang mismong misyon ng Israel na napipigilan. Paano makikilala ng mga bansa ang tunay na Diyos kung ang pasukan ay hinaharangan ng mga interes sa pananalapi? Kapag naiisip natin si Jesus na nagtataboy sa mga tagapagpalit ng pera palabas ng templo, madalas nating naiisip ang isang eksena ng pisikal na karahasan. Tutal, binabanggit sa Ebanghelyo ni Juan na gumawa siya ng panghagupit mula sa mga lubid. Ngunit narito ang isang sikreto na iilan lamang ang nakakaalam. Ang panghagupit na iyon ay hindi katulad ng ating iniisip. Ang salitang Griego na ginamit ni Juan ay fragelion ex koinion, na literal na nangangahulugang isang latigo na gawa sa mga tambo o mga taling yari sa sulihiya. Hindi ito mga piraso ng katad na tinirintas ng mga piraso ng metal o buto, tulad ng kakilakilabot na salot ng mga Romano na ginagamit sa pagpapahirap sa mga kriminal. Ito ay mga lubid lamang, malamang nagawa sa parehong material na ginagamit bilang higaan ng mga hayop o mula sa mga lubid na nagtatali sa mga baka at tupa. Bakit mahalaga ito? Dahil nakakatulong ito sa atin na maunawaan kung ano talaga ang nangyari noong araw na iyon. Si Jesus ay hindi armado ng isang instrumento sa pagpapahirap. May hawak siyang isang bagay na may partikular na layunin, ang hawakan ang mga hayop, gabayan sila at igalaw sila. Ito ay kagamitan ng isang pastol, hindi ng isang mananalakay. Isaalang-alang ng mas maingat ang eksena. Si Jesus ay nasa loob ng mga hentil, isang malaking lugar, malamang na puno ng 12 dosenang, marahil daan-daang mga nagtitinda at tagapagpalit ng pera, bukod pa sa lahat ng mga peregrino na naroon upang bumili ng mga hayop. Kung sinimulan niya ang pisikal na pag-atake sa mga tao, ano ang mangyayari? Agad siyang pipigilan ng mga guwardiya ng templo na laging mapagbantay, lalo na tuwing Paskua, kung kailan nasa kasagsagan ang mga tensyong pampulitika. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Sinasabi sa atin ng Ebanghelyo na itinaboy silang lahat ni Jesus palabas ng templo, kasama ang mga tupa at mga baka. Pansinin, hindi nito sinasabi na hinagupit niya ang mga tao. Ipinapahiwatig ng teksto na ginamit niya ang latigo upang gabayan ang mga hayop at nang magsimulang gumalaw ang mga hayop,
Tumakas patungo sa mga pintuan, naganap ang kaguluhan. Hinabol ng mga nagtitinda ang kanilang mga baka at tupa. Dinampot ng mga may-ari ng mga kalapati ang kanilang mga kulungan. Ang kilusang masa ay lumikha ng kalituhan na nag-iwan ng laman sa looban. Ngunit may mas malalim pang nangyayari rito. Ano ang nagtulak sa 12 ng mga negosyante na sanay sa lugar na iyon na basta na lamang tumakas sa harap ng isang lalaking may hawak na panghagupit ng mga lubid? Hindi ang pisikal na lakas ni Jesus. Hindi ang takot na masaktan ng mga lubid na iyon. Iba pa ang dahilan. Ito ang moral at espiritual na autoridad na nagmula sa kanya. Nang pumasok si Jesus sa looban na iyon at nagsimulang kumilos, may kung anong naramdaman sa diwa ng mga lalaking iyon na sila ay nasa harap ng isang taong may karapatang gawin ang kanyang ginagawa. Para bang sa isang iglap, nagising ang konsensya ng bawat isa sa kanila at sumigaw, siya ay tama at tayo ay mali. Pagkalipas ng ilang siglo, pinagninilayan ni San Agustin ang eksenang ito at isinusulat, tulad ng minsang pagtakas ng mga tagapagpalit ng pera sa templo ng Jerusalem sa harap ng galit na guro. Hindi karahasan ang nagpalaya sa kanila. Ito ay ang presensya ng kabanalan sa harap ng kalapastanganan. Ito ay liwanag na sumasalakay sa kadiliman. Habang itinataob ni Jesus ang mga mesa ng mga tagapagpalit ng pera at ikinakalat ang mga barya sa lupa, habang sinasabi sa mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawing bahay kalakal ang bahay ng aking ama. Namasdan ng may pagkamangha ang mga alagad. Hindi pa nila nakitang kumilos ng ganoon ang guro at pagkatapos parang isang kislap ng alaala, isang sipi mula sa banal na kasulatan ang pumasok sa kanilang isipan. Lalamunin ako ng sigasig para sa iyong bahay. Iyon ang awit 69, versikulo 9. Ngunit narito ang sikreto na hindi alam ng karamihan sa mga mananampalataya. Ang awit na ito ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa sigasig. Binabanggit nito ang pagdurusa. Isa ito sa pinakamahalagang awit ng Mesyas. Isang propesya tungkol sa pagdurusa ng Mesyas. Nang maalala ng mga disipulo ang talatang ito, hindi pa rin nila lubos na naunawaan ang kanilang sinipi. Nagsisimula ang awit 69 sa isang sigaw ng kawalan ng pag-asa. Iligtas mo ako, O Diyos, sapagkat ang tubig ay umabot na sa aking leeg. Inilalarawan ni David ang may akda, ang matinding paghihirap, ang pagdurusa na dulot ng kanyang katapatan sa Diyos. At sa talata naman sinabi niya, nilamon ako ng sigasig para sa iyong bahay, at ang mga pang-iinsulto ng mga nang-iinsulto sa iyo ay bumagsak sa akin. Pansinin ang ikalawang bahagi ng talata na hindi sinipi ng mga disipulo noong sandaling iyon. Ang mga pang-iinsulto ay bumabagsak sa akin. Ang sigasig para sa bahay ng Diyos ay hindi nagdudulot ng agarang kaluwalhatian. Nagdudulot ito ng pagdurusa. Nagdudulot ito ng pag-uusig. Nagdudulot ito ng krus. Ipagpatuloy ang pagbabasa ng awit 69 at makakakita ka ng mas kahanga-hanga pa. Sa talata 21 isinulat ni David, binigyan nila ako ng abdo bilang pagkain at suka bilang inumin para sa aking uhaw. Pamilyar ba ito? Iyan mismo ang nangyari kay Jesus sa krus. Ito ang isa sa mga bihirang detalye na lumilitaw sa lahat ng 4 na ebanghelyo. Nang ipako sa krus si Jesus, binigyan nila siya ng suka bilang inumin. Hindi natatapos doon ang awit 69. Sinasabi sa talata 25, maging tiwangwang nawa ang kaniyang tahanang dako, at huwag nang tumira ang sino man sa kaniyang mga tolda. Alam mo ba kung sino ang sumipi sa talatang ito makalipas ang ilang siglo? Si Pedro sa aklat ng mga Gawa 1:20 ay inilapat ito kay Judas Iscariote ang traidor. Ang awit na naalala ng mga disipulo sa templo ay isang propesya tungkol sa buong paglalakbay ni Jesus, ang kaniyang sigasig, ang kaniyang pagtanggi, ang kaniyang pagtataksil, ang kaniyang pagdurusa sa krus. Kaya nang makita ng mga disipulo si Jesus na nililinis ang templo at naalala, ang sigasig para sa iyong bahay ay tumupok sa akin, hindi nila namamalayang ipinopropesiya ang tadhana ng Panginoon. Ang nag-aalab na sigasig na nagtulak sa kanya upang ipagtanggol ang kabanalan ng bahay ng Diyos ay ang parehong apoy na magdadala sa kanya sa krus. Pagkalipas ng ilang siglo,
Babanggitin ni Apostol Pablo ang mismong talatang iyon sa kanyang liham sa mga taga-Roma 15:3. Ngunit sa pagkakataong ito ay may lubos na pag-unawa, sapagkat maging si Kristo ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili, kundi gaya ng nasusulat, "Ang mga pag-alipusta ng mga nangalipusta sa iyo ay bumagsak sa akin." Naunawaan ni Pablo ang hindi pa alam ng mga disipulo noong Lunes na iyon. Ang sigasig ni Jesus para sa bahay ng Diyos ay hindi mapaghihiwalay sa kanyang sakripisyong pag-ibig para sa sangkatauhan. Ang apoy na tumupo kay Jesus ay hindi bulag na puot. Ito ay maalab na pag-ibig na handang magbayad ng pinakamataas na halaga para sa ating kaligtasan. Narito ang isang sikreto na ikinagugulat ng maraming mananampalataya. Ang paglilinis ng templo na ating inilalarawan na naganap noong Lunes ng Semana Santa ay malamang na hindi ang unang pagkakataon na ginawa ito ni Jesus. Ito ang pangalawa. Kung babasahin mo ang Ebanghelyo ni Juan, makikita mo ang pagpapalaya sa mga tagapagpalit ng pera sa Kabanata 2 sa pinakasimula ng pampublikong ministeryo ni Jesus pagkatapos ng unang himala sa Cana ng Galilea. Inilalagay ni Juan ang pangyayaring ito sa pinakasimula, sa unang Paskuhan ng pampublikong buhay ni Jesus. Ngunit kung babasahin mo ang Mateo, Marcos at Lucas, ang tinatawag na sinoptikong mga ebanghelyo, makikita mo ang paglilinis ng templo sa huli noong huling linggo ni Jesus sa Jerusalem, eksakto kung nasaan tayo ngayon sa Semana Santa. Sa loob ng maraming siglo, pinagdedebatihan ng mga eskolar, isa ba o dalawang pangyayari ang nangyari? Inilipat ba ni Juan ang pangyayari sa simula dahil sa mga teolohikal na dahilan o inilagay ba ito ng mga sinoptikong ebanghelyo sa huli? Ang malamang na sagot, kung isasaalang-alang ang lahat ng detalye, ay dalawang paglilinis ang naganap. Isa sa simula ng ministeryo ni Jesus, mga 3 taon na ang nakalilipas, at isa pa ngayon noong Semana Santa. Ito ay lubos na makatuwiran kapag nauunawaan natin ang katangian ni Jesus at ang kanyang misyon. Sa unang paglilinis, 3 taon na ang nakalilipas, nagbigay siya ng babala. Ito ay isang makahulang gawain, isang panawagan sa pagbabalik loob. Itigil ninyo ito. Bumalik kayo sa tunay na layunin ng lugar na ito. Ito ang tinig ng propeta na sumisigaw sa ilang, na nananawagan sa mga tao na magsisi. Ngunit ano ang nangyari sa sumunod na 3 taon? Ang sistema ay nagpatuloy ng eksakto tulad ng dati. Marahil ay nagkaroon ng kaunting paghinto ng ilang araw o linggo pagkatapos ng unang paglilinis. Ngunit di nagtagal ay bumalik sa normal ang lahat. Ang mga mesa ay naibalik sa kanilang mga lugar. Bumalik ang mga nagtitinda at nagpatuloy ang kalakalan. Hindi pinansin ang babala ng propeta. Ngayon pagkalipas ng 3 taon, bumalik si Jesus. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lamang ito isang babala. Ito ay isang paghatol. May hangganan ang pasensya ng Diyos. Ang pagkakataon para sa pagbabago ay inalok at nasayang. Ang malapit ng mangyari ay hindi lamang isang pansamantalang paglilinis ng templo, kundi isang palatandaan ng ganap na pagkawasak nito. Nang linisin ni Jesus ang templo sa pangalawang pagkakataon, alam niyang ilang araw na lang ang natitira bago ang kanyang sariling kamatayan. At may alam pa siya. Sa loob ng isang henerasyon, eksaktong 40 taon ang lumipas, noong 70 AD, ang Romanong general na si Tito ay magmarcha sa Jerusalem at ganap na wawasakin ang templong iyon. Walang batong matitira sa ibabaw ng isa pa. Sa makatuwid, ang ikalawang paglilinis ng templo ay hindi isang pagsisikap na reformahin ang sistema. Ito ay isang palatandaan na natapos na ang panahon ng sistemang iyon. Ang templong bato ay papalitan ng isang bagong bagay. Ang templo ng katawan ni Kristo, nawawasakin sa krus at muling itatayo sa loob ng 3 araw sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Hindi lamang isang gusali ang nililinis ni Jesus. Sinisimulan niya ang isang bagong panahon. Ang pagsamba sa Diyos ay hindi na itatakda ng isang pisikal na lugar sa Jerusalem, kundi ng mga taong sumasamba sa buong mundo, sa espiritu at sa katotohanan. Ang unang paglilinis ay isang tawag. Ang pangalawang paglilinis ay isang pamamaalam. Nang matapos ni Jesus na palayasin ang mga tagapagpalit ng pera,
lumapit ang mga pinuno ng templo at humingi ng paliwanag. Anong tanda ang maipapakita mo sa amin upang patunayan na ikaw ang may autoridad na gawin ang lahat ng ito? Tanong nila. Gusto nilang malaman kung sa anong autoridad niya ginawa iyon. Mahiwaga ang tugon ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa 3 araw ay itatayo ko ito. Nagalit ang mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo mo ito sa 3 araw? Narito ang sikreto na kahit ang mga disipulo ay hindi naunawaan noong sandaling iyon. Hindi ang gusali ang tinutukoy ni Jesus. Ipinaliwanag ng Ebanghelyo ni Juan, ngunit ang tinutukoy niya ay ang templo na siyang kaniyang katawan. Juan 2:21. At pagkatapos ay nagdagdag ito ng isang mahalagang detalye. Kaya nga, nang si Jesus ay mabuhay na mag-uli mula sa mga patay, naalala ng kaniyang mga alagad na sinabi niya ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa mga salitang sinabi niya. Kalaunan lamang na unawaan ng mga disipulo. Kinailangan ang muling pagkabuhay bago magkaroon ng kahulugan ang mga salitang iyon. Ipinapahayag ni Jesus ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ngunit sa paraang nagpapakita ng mas malalim na bagay. Siya mismo ang tunay na templo. Pagkalipas ng ilang siglo, malalim na pinagnilayan ni San Agustin ng Hippo ang misteryong ito. Sa kanyang sermon sa awit 130, sumulat siya ng isang bagay na nagpabago sa ating pag-unawa sa nangyari noong araw na iyon. Sinabi ni Apostol Pablo, ang templo ng Diyos ay banal at ang templong iyon ay kayo. Ibig sabihin ay kayong lahat na naniniwala kay Kristo at naniniwala hanggang sa punto ng pagmamahal sa Kanya. Nagpapatuloy si Augustine, lahat ng naniniwala rito ay ang mga buhay na batong ginagamit sa pagtatayo ng templo ng Diyos. Mga buhay na bato, hindi mga patay na ladrilyo na nakapatong-patong, kundi mga tao, mga nilalang na may tumitibok na puso, humihingang kaluluwa at may kagustuhang pumili. Ang obispo ng Hippo ay gumawa ng isang magandang paghahambing. Ang mga buhay na batong ito ay parang kahoy na hindi nabubulok na siyang pinagkunan ng arka na hindi kayang lunurin ng baha. Kung paanong ang arka ni Noe ay nakayanan ng paghatol ng tubig, ang tunay na templo ng Diyos, nagawa sa mga taong naniniwala kay Kristo, ay makakayanan ang lahat ng paghatol. Pagkatapos ay inihayag ni Agustin ang puso ng bagay na ito. Ang templong ito ang bayan ng Diyos, mga tao mismo, ang lugar kung saan ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ang ating hinihiling sa Kanya. Ang templo ay hindi isang lokasyon sa Jerusalem. Ang templo ay ang komunidad ng mga mananampalataya na nakakalat sa buong mundo. Ito ang lugar kung saan nananahan ang Diyos. Ito ang lugar kung saan niya sinasagot ang mga panalangin. Ito ang lugar kung saan naipapakita ang kanyang presensya. Kaya nga sinabi ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito, habang itinuturo ang sarili niyang katawan. Nang mamatay siya sa krus pagkalipas ng 3 araw, ito ay magiging katulad ng pagkawasak ng templo. Ngunit sa muling pagkabuhay, ang templo ay muling itatayo. Hindi sa mga bato kundi sa buhay na hindi masisira. At ang buhay na templong ito ay lalawak upang maisama ang lahat ng mga makikipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Nang linisin ni Jesus ang templo mula sa mga bato, inihahanda niya ang daan para sa templo ng laman at espiritu. Ang Kanyang sariling katawan at kalaunan, ang simbahan, ang Kanyang mahiwagang katawan ay lumawak sa paglipas ng mga siglo. Narito ang pinaka-nakakagambalang pagbubunyag ni San Agustin tungkol sa paglilinis ng templo. Ang sikretong hindi kailanman natatanto ng karamihan sa mga mananampalataya. Ang mga tagapagpalit ng pera ay hindi nawala ng palayasin ni Jesus ang mga mangangalakal palabas ng patio ng mga hentil. Naroon pa rin sila hanggang ngayon. Sumulat si Augustine ng isang bagay na dapat magpanginig sa atin. Upang turuan tayo, pinalayas ng Panginoon mula sa templo ang mga taong naghahangad lamang ng kanilang sariling kapakanan na pumupunta lamang doon upang bumili at magbenta. Kung ang sinaunang templong iyon ay kailangang sumailalim sa paglilinis na ito, maliwanag na ang katawan ni Kristo, ang tunay na templo, ay mayroon ding mga mamimili at nagtitinda na nahahaluan ng mga nananalangin. Naintindihan mo ba ang sinabi niya? Sa tunay na templo na siyang tayo ang simbahan ang katawan ni Kristo,
Mayroon pa ring mga tagapagpalit ng pera. Mayroon pa ring mga taong naroon hindi para mahalin ng Diyos, kundi para makipagkalakalan sa Diyos, para hanapin ang sarili nilang mga interes. Kinikilala ni Augustine ang mga espiritual na mangangalakal na ito bilang mga taong naghahanap lamang ng sarili nilang kapakanan, hindi ng kay Hesukristo. Sinipin niya ang Filipos 2:21, kung saan ikinalulungkot ni Pablo na marami ang naghahanap ng sarili nilang kapakinabangan, hindi ng layunin ni Kristo. Ngunit sino ang mga modernong mangangalakal na ito? Tumingin sa iyong paligid, mas mabuti pa, tumingin sa iyong sarili. Ilang beses tayong pumupunta sa simbahan hindi upang ibigay ang ating sarili sa Diyos, kundi upang kumuha ng isang bagay mula sa Kanya. Ilang beses na ang ating panalangin ay isang kasunduan. Panginoon, kung gagawin mo ito para sa akin, ipinapangako kong gagawin ko iyon para sa iyo. Ito ay espiritual na komersyo. Ito ay pagbabago ng bahay dalanginan tungo sa isang bahay kalakalan. Hinaharap tayo ni Augustine ng mas nakakailang na mga tanong. Naglilingkod ka ba sa komunidad dahil sa tunay na pagmamahal o naghahanap ng pagkilala? Gusto mo bang makita, hangaan, magkaroon ng mga prominenteng posisyon? Iyan ang pagiging money changer. Gumagawa ka ba ng kawanggawa na umaasa ng automatikong mga gantimpala mula sa langit na para bang ang Diyos ay isang sistema ng mga loyalty points? Iyan ang pagiging money changer. Nakikilahok ka ba sa misa na binibilang kung gaano karaming oras ang iyong inilalaan, sinusukat ang iyong sakripisyo, umaasa ng proporsyonal na mga espiritual na bonus? Iyan ang pagiging money changer. Ang problema ay hindi na ang mga taong ito ay ganap na mali. Tutal, nangangako ang Diyos na gagantimpalaan ang mga naglilingkod sa Kanya. Ang isyu ay ang motibasyon. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagmamahal sa Diyos para sa Kanyang sarili at paggamit sa Kanya para sa ating sariling mga layunin. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsamba at manipulasyon. Hindi natatapos doon si Augustine. Inilista niya ang mga panloob na mangangalakal na dala natin. Pagmamataas, pagkamakasarili, kawalan ng pagmamahal, galit, inggit, paninirang puri, pagkahumaling sa mga idolo na luwad, pera, kapangyarihan, material na ari-arian. Ang lahat ng mga hindi gaanong marangal na damdaming ito ay ang mga baka, tupa at kalapati na sumasakop sa templo ng ating mga puso na pumipigil sa Diyos na ganap na manahan doon. At pagkatapos ay nagbigay si Augustine ng isang pangako na kapwa pag-asa at babala. Darating ang mga panahon na itataboy ng Panginoon ang lahat ng iyong mga kasalanan. Hindi pa tapos ni Jesus ang paglilinis ng kanyang templo. Patuloy siyang gumagawa ng may pagtitiis, pagmamahal, ngunit matatag, upang itaboy ang lahat ng bagay na nagpaparumi sa kanyang tahanan. Ang tanong ay, makikipagtulungan ba tayo sa paglilinis na ito o lalaban tayo? Isiniwalat ni San Agustin ang isa pang malalim na sikreto tungkol sa paglilinis ng templo, isang bagay na lubos na nagbabago sa ating pag-unawa sa panalangin. Hindi lahat ng panalangin ay naririnig sa parehong paraan. Mayroong mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng pananalangin sa templo at pananalangin sa labas nito. Sumulat si Augustine, ang templong ito ang bayan ng Diyos, mga tao mismo, ang lugar kung saan ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ang ating hinihiling sa Kanya. Ang mga nananalangin sa Diyos sa labas ng templong ito ay hindi pagkakalooban ng kapayapaan ng Jerusalem sa itaas, kahit na pagkalooban sila ng ilang material na bagay na ipinagkakaloob din ng Diyos sa mga pagano. Ano ang ibig sabihin nito? Naririnig ng Diyos ang mga panalangin ng sinuman kahit saan. Siya ay maawain sa lahat. Sa makatuwid, kahit ang mga hindi nakakakilala kay Kristo ay maaaring makatanggap ng mga material na pagpapala, kalusugan, kasaganaan, tagumpay sa lupa. Pinauulanan ng Diyos ang mga matuwid at ang mga hindi matuwid. Ngunit may isang bagay na ipinagkakaloob lamang sa mga nananalangin sa templo, ang kapayapaan ng makalangit na Jerusalem. Buhay na walang hanggan, malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos, panloob na pagbabago, ang mga espesyal na biyayang ito. Ang mga biyayang ito na tunay na mahalaga para sa kawalang hanggan ay ibinibigay lamang sa mga kaisa ng katawan ni Kristo.
Ngunit ano ang ibig sabihin ng manalangin sa templo? Ipinaliwanag ni Augustine. Ang nananalangin sa templo ng Diyos ay nananalangin sa kapayapaan ng simbahan, sa pagkakaisa ng katawan ni Kristo, dahil ang katawan ni Kristo ay binubuo ng napakaraming mananampalataya na nakakalat sa buong mundo. Ang pananalangin sa templo ay hindi isang heograpikal na bagay. Hindi ito nangangahulugan ng pisikal na pagiging nasa loob ng isang simbahang bato. Nangangahulugan ito ng pakikipag-isa sa simbahan kaisa ng katawan ni Kristo na umaabot sa buong mundo. Ito ay pananalangin na konektado sa napakalaking pamilya ng Diyos, hindi bilang isang nakahiwalay na individual, kundi bilang isang buhay na miyembro ng isang buhay na organismo. Nagpapatuloy si Augustine, at siya na nananalangin sa kapayapaan ng simbahan ay nananalangin sa espiritu at katotohanan. Ang sinaunang templo ay isa lamang simbolo. Sinabi ni Jesus sa babaeng Samaritana, "Dumarating ang oras na hindi sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay sasambahin ninyo ang Ama. Ang mga tunay na mananamba ay sasambahin ang Ama sa espiritu at katotohanan." Juan 21:23. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit napakahalaga ng misa, mga sakramento at komunyon sa simbahan. Hindi dahil ang Diyos ay nakatali sa mga ritual, kundi dahil sa pamamagitan ng mga paraang ito, tayo ay nananatiling kaisa ng katawan ni Kristo. Sa buhay na templo, sa komunidad ng pananampalataya, natin matatagpuan ang ganap na presensya ng Diyos. Sa makatuwid, nang linisin ni Jesus ang templo, hindi lamang niya ipinagtatanggol ang kabanalan ng isang gusali. Ipinagtatanggol niya ang posibilidad ng tunay na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Pinoprotektahan niya ang sagradong espasyo kung saan nagtatagpo ang langit at lupa, kung saan tunay na dinirinig ang mga panalangin, kung saan tunay na nababago ang mga puso. Nagtatanong si Augustine ng isang tanong na dapat umalingaw-ngaw sa ating mga puso. Nananalangin ka ba sa templo o sa labas nito? Hinahanap mo ba ang Diyos na nakikipag-ugnayan sa kanyang katawan, ang simbahan, o sinusubukan mong maging isang Kristiyanong nag-iisa, nakahiwalay at walang koneksyon dahil may pagkakaiba, at ang pagkakaibang iyon ay walang hanggan? May isang detalye ng Lunes Santo na kadalasang hindi napapansin, ngunit may malalim na kaugnayan sa paglilinis ng templo, ang sumpa ng puno ng igos. Ikinuwento sa atin ni Marcos na nang umagang iyon bago dumating sa templo, nilisan ni Jesus at ng kanyang mga alagad ang Betania habang naglalakad patungong Jerusalem. Nagutom si Jesus. Nakita niya ang isang puno ng igos sa dikalayuan na may malalagong dahon at nilapitan ito. Umaasang makakahanap ng bunga, ngunit nang makalapit siya, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Pagkatapos ay nagsalita si Jesus ng isang kamanghamanghang bagay. "Wala nang makakakain ng bunga mo kailanman." Marcos 11:14. Kinabukasan, Martes ng umaga, habang naglalakad sila sa parehong daan, nakita ni Pedro ang puno ng igos at namangha siya. "Panginoon, tingnan mo, ang puno ng igos na isinumpa mo ay tuluyang natuyo." Marcos 11:21. Ang ilan ay nababagabag sa kwentong ito. Bakit isinumpa ni Jesus ang isang kawawang puno na sadyang walang bunga? Hindi ba tila malupit yon? Ngunit narito ang sikreto, hindi si Jesus ay nag-aalab sa galit. Nagbibigay siya ng isang makahulang aral sa pamamagitan ng isang simbolikong aksyon, isang bagay na palaging ginagawa ng mga propeta sa lumang tipan. Ang puno ng igos ay kumakatawan sa Israel. Mas partikular, ito ay kumakatawan sa relihiyoso na walang diwa, anyo na walang katotohanan. Ang puno ay may magagandang berdeng dahon na nagbibigay ng impresyon ng sigla at kalusugan. Mula sa malayo, tila nangangako ito. Ngunit nang lumapit si Jesus upang maghanap ng bunga, wala siyang nakita. Wala. Puro anyo lamang. At saan agad pumunta si Jesus pagkatapos niyang sumpain ang puno ng igos? Sa templo. Ano ang natagpuan niya ron? Ganoon din ang nangyari, relihiyosong anyo ngunit walang espiritual na bunga. Masalimuot na ritual, masiglang komersyo, isang maayos na sistema, ngunit walang tunay na bunga ng pag-ibig, katarungan, awa, o tunay na paghahanap sa Diyos. Ang templo, tulad ng puno ng igos,
ay mayroong anyo ng pagiging relihiyoso. May mga pang-araw-araw na sakripisyo, mga paring nakasuot ng mga sagradong kasuotan, pagsusunog ng insenso, at mga panalangin binibigkas. Ngunit ang puso ay walang laman. Ang dapat sana'y nagbubunga ng mga bunga ng kabanalan ay nagbubunga lamang ng pinansyal na tubo. Ang dapat sana'y naglalapit sa mga tao sa Diyos ay lumikha ng mga hadlang para sa mga hentil upang manalangin. Tinutulungan tayo ni Augustine na maunawaan ang koneksyon. Ang panlabas na relihiyoso na walang panloob na pagbabago ay parang mga dahong walang bunga. Tila buhay, ngunit patay. At si Jesus, na hindi lamang nakikita ang anyo, kundi pati na rin ang puso, ay hindi nalilinlang ng magagandang dahon. Ang aral ay parehong kakilakilabot at kahanga-hanga ng sabay. Kakilakilabot dahil nagbabala ito sa atin. Ang Diyos ay hindi humanga sa ating mababaw na pagiging relihiyoso. Naghahanap siya ng bunga. Nais niyang makakita ng tunay na pagmamahal, tunay na pagbabago, tunay na sakripisyo. Kung ang tanging iniaalok natin ay mga berdeng dahon ng walang pusong ritual, tayo ay parang puno ng igos. Tila buhay, ngunit espiritual na tuyo. Kahanga-hanga dahil ipinapakita nito sa atin na ang mahalaga sa Diyos ay ang diwa, hindi ang pagpapakitang gilas. Mas gusto niya ang isang pusong bagbag at nagsisisi kaysa sa 1,000 walang kabuluhang sakripisyo. Mas gusto niya ang isang simple at taus-pusong panalangin mula sa isang taong tunay na naghahanap sa Kanya kaysa sa mga oras ng ritual mula sa isang taong tumutupad lamang sa mga obligasyon. Ang puno ng igos ay natuyo sa isang araw. Ang templo ay masisira sa isang henerasyon. Pareho itong mga aral na ang Diyos ay hindi nananahan kung saan walang bunga. Narating na natin ang dulo ng paglalakbay na ito sa Lunes Santo at kailangan nating itanong ang pinakamahalagang tanong sa lahat. Ano ang kahulugan nito para sa atin ngayon? Direktang hinarap tayo ni San Agustin. Kayo ang templong nais linisin ni Jesus. Hindi isang gusali sa Jerusalem. Hindi isang istrukturang bato na winasak 2,000 taon na ang nakalilipas. Ikaw, ako, bawat isa sa atin na nagpapahayag kay Kristo bilang Panginoon. Sumulat si Pablo, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? 1 Corinto 3:16. Tinawag tayo ni Pedro na mga batong buhay na itinatayo bilang isang bahay na espiritual, 1 Pedro 2:5. Sinabi ni Jesus na ang kanyang katawan ay ang templo at tayo ang katawan ni Kristo. Kaya ang tanong ay hindi na ano ang ginawa ni Jesus sa templo 2,000 taon na ang nakalilipas, kundi ano ang nais gawin ni Jesus sa aking puso ngayon? Ano ang mga tagapagpalit ng pera na naninirahan sa looban ng aking kaluluwa? Ano ang mga baka, tupa at kalapati na pumipigil sa Diyos na lubos na manahan sa looban ko? Tinutulungan tayo ni Augustine na matukoy ang mga ito. Pagmamataas na nagpapahanga sa akin sa halip na mapagkumbabang maglingkod. Pagkamakasarili na ginagawang listahan ng mga kahilingan ang aking panalangin nang walang pasasalamat o pagsuko, pagkapit sa mga Diyos-Diyosang luwad, pera, kapangyarihan, katayuan na naghahati sa aking puso, inggit na nagpapakumpara sa akin sa halip na magdiwang, galit na iniipon ko sa halip na magpatawad, paninirang puri na nagsasalita ng masama sa iba para iparamdam sa akin na ako ay nakahihigit, at nariyan din ang espiritual na pakikipagtawaran, ang mas banayad na anyo ng kalakalan. Panginoon, kung gagawin ko ito, gagawin mo rin iyan. Para bang ang Diyos ay isang sistema ng palitan, hindi isang ama na nagmamahal sa atin. Para bang maaari natin siyang manipulahin sa pamamagitan ng mabubuting gawa, sa halip na sumuko sa kanyang nagbabagong pag-ibig. Hindi pinabayaan ni Jesus ang nilapastangan na templo. Pumasok siya, gumawa siya ng panghagupit na lubid. Itinaboy niya ang mga tagapagpalit ng pera. At ang ginawa niya sa pisikal na aspeto, 2,000 taon na ang nakalilipas, ay nais niyang gawin sa espiritual na aspeto ngayon sa bawat pusong nabubuksan sa kanya. Ngunit narito ang pagkakaiba. Noong Lunes Santo, walang pagpipilian ang mga tagapagpalit ng pera. Pinalaya sila ni Jesus ng may autoridad. Sa templo ng ating mga puso, hinihintay niya ang ating paanyaya.
Kumakatok siya sa pinto, hindi niya ito binabasag. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kung ang sinuman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Pahayag 3:20. Magbubukas ka ba? Anyayahan mo ba si Jesus na magsagawa ng malalim na paglilinis? Hahayaan mo ba siyang baligtarin ang mga mesa ng kapalaluan, ikalat ang mga barya ng pagkamakasarili at palayasin ang mga halimaw ng inggit at galit? Hindi ito magiging komportable. Ang pagdadalisay ay hindi kailanman magiging komportable. Ngunit ito ay kinakailangan dahil ikaw ay ginawa upang maging isang bahay dalanginan, hindi isang bahay kalakalan, isang buhay na templo ng Diyos, hindi isang perya. Umuusad na ang Semana Santa. Ang Martes ay magdadala ng mga komprontasyon. Ang Miyerkules ay magdadala ng pagtataksil. Ang Huwebes ay mag-aalay ng huling hapunan. Ang Biyernes ay hihingi ng krus. Ngunit bago ang lahat ng ito sa Lunes, si Jesus ay maglilinis. Dahil tanging isang malinis na templo lamang ang makakatanggap ng dalisay na sakripisyo. Papasukin mo siya. Hayaan mong linisin kanya. Gawin kaniya ng lagi niyang ninanais, isang buhay na tahanang dako para sa kataas-taasang Diyos.